galit ako sa kanya, sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon, tapos sinibak lang rin siya. Galit ako na naawa ako sa kanya. Pero I've been there. What if ako ang nandiyan, nakaupo, at sinunod ko lahat ng orders ng nagbibigay ng orders sa akin. Lahat-lahat na ginawa ko. Kahit na yung bordering to illegal acts, unconstitutional acts, questionable acts. Ginawa ko na lahat-lahat. Pagkatapos, ngayon, tanggalin lang niyo ako ng unceremoniously. That's my opinion as a former chief NP. Yun yung feeling ko. But then, it doesn't erase na talaga masama ang loob ko niya sa kanya, sa ginawa niya panahon pa ni Pastor Kibuloy at panahon ni President Duterte yung ginawa niya. Masama ang loob ko sa kanya. But right now, naawa ako sa kinalalagyan niya. Sana yan ang pinagbitan as PNP as an organization is very flexible. It can adjust, it can adapt to all the unexpected na mga pangyayari. Sir, yung umabuso daw siya, umabuso daw ang video niya. Kaya daw po siya naging Umabuso? pag-aasay na po. I don't know kung may abuso ba doon. During my time, I am going to share with you the relationship was between the chief PNP and the president. Whatever the president orders, I follow it. So, wala akong nakikitang I don't know about abuso. Hindi ako siya alam, hindi ko siya alam na abuso niya. General Nartates. Ha? General Nartates. Ano po pagkakilala niyo kay General? Next week. Matino. Asahan nyo. He is an officer and a gentleman. He is the last of the Mohicans. The last of the Mohicans. Class 92. Hindi ba yun, yung ginawa ni General Torre, parang papabaypas yun, yung parang the active staff bawal ba yun, sir, yung ginawa niya? I don't know because the power to appoint undesignate officers to different positions lies with the chief PNP. As far as I know. Pero hindi ginawa niya, sir, Ginawa ko yan. But of course with the clearance from Malacanang. Oo, clearance from Malacanang. I was given the mantle of authority then President Duterte na you decide whatever you deem fit for the organization, you do it. So yun ang sabi sa akin ni Pangulong Duterte. Kaya wala ko nakitang nasagasaan ko because the authority came directly from the President. Sir, ang sabi ni Senator Lacson, ang information niya, kaya sinibak si General Torres because he went beyond his authority, meron siyang sinibak na clearance ng Malacanang. So, ano yung base sa kanya kay Torre doon sa actuations niya? I don't know. If he did it now without the clearance of Malacanang, then maybe meron siyang nasagasaan. Oo. Because as I have said during my time, nag-clear ako sa Malacanang na provinsan, mabilisan ng kailangang aksyonan kaagad. Nag-issue ako ng orders, then later on, I just inform Malacanang na ito yung ginawa ko. So, parang reserve Well, as I have said, expected na yan. Expected yan sa serbisyo. You can be relieved anytime. Bang functus officio. You are good while the need exists. Pero sir, sabi niya, nag-meeting daw kayo na nagpunta siya dito. Ano yung napag-usapan niyo, sir? Nag-meeting daw kayong dalawa.
pumunta sa opisina. Ano po yung tinapos niyo? I just give him my piece of advice as former chief PNP. Yun ang sinabi ko sa kanya. But relief, sir, wala na yung kids Ha? sa retirement. About Andyan pa rin. And relief is just routine function ng organization yan. Kahit na you are relief purpose, if you are not facing administrative or criminal cases, then andyan lahat ng yung mga benefits mo. But in this case, is very unique because he still has more than 1 year to go before his mandatory retirement age of 56. So nasa kanya yan if he doesn't give up his rank, his 4-star rank, ay pwedeng ang chief PNP or yung magiging acting chief PNP is will be holding a 3-star rank only. Because andyan pa yung hindi pa retired yung 4-star rank holder. Because according to the law, there should be only one 4-star rank in the Philippine National Police and that is the chief PNP. Ngayon na siya ang chief PNP, siya binigyan ng 4-star rank, hindi pwedeng magkakaroon ng 2 4-star. So pa-retirein muna siya bago ma-4-star yung i-appoint na bagong chief PNP. sabi si Torre after the restart. Ano na siya? Si Torre after the He can be assigned with the office of the chief PNP in a floating status. Yung floating status, parang for accounting purposes, dyan ka lang sa office of the chief PNP kasi you are still receiving salaries and remuneration from the government. So kailangan ma-account ka, and in order for you to be accounted for, you have to stay with the office of the chief PNP. Until retire, sir. Ha? Hanggang mag-retire. Hanggang mag-retire siya. Because kung pipilitin mo siyang mag-retire, that would be against the law. Kung siya voluntaryo na mag-retire because feeling niya, naawa siya kay General Nartates or whoever is the next or the incoming chief PNP, maawa siya na hindi makuha yung 4-star, di nasa kanya na rin yan. Mag-retire siya voluntarily. Pero hanggat hindi siya mag-retire, nasa kanya ang 4-star rank, hindi talaga pwede magkakaroon ng 2 4-star sa PNP. Sa kayo, without reaching the age. Ha? Retire without reaching yung Yes. Meron namang yung optional retirement. We call that optional retirement before mandatory age of retirement. Optional. You can resign anytime. Sir, what happens to the moral of PNP given this situation? Hindi ba makaka-apekto sa moral? I don't know. It's the prevailing sentiment ng mga miyembro ng Philippine National Police. So, sir, sa ngayon hindi pa sinasabi, hindi pa klaro, sir, kung ano talagang dahilan. So, pero sa inyo po ba, dapat sabihin para klaro sa lahat, hindi pa apekto sa moral ng mga polis? First, as I have said, sanay na ang PNP na tumanggap sa mga orders gaming pamalacanang. Hindi yan sila demand ng explanation. The PNP just follow orders only first before you complain. So hindi mo complain, talagang susunod din eh. Professional naman yan eh. Orders, legitimate orders naman yung nanggagaling sa Malacanang napalitan ang si PNP. So the PNP as an organization, sanay na yan mag-adapt at talagang susunod yan. So, kahit na hindi sabihin ng Presidente ang dahilan sa pagsibak. Ano no? Kahit hindi sabihin ng Presidente o ng Malacanang yung reason ng pagsibak kay General Torres. Well, prerogative na yan ng Pangulo kung magbigay siya ng rason. Otherwise, pwede naman nga sabihin na that is regular rotation of officers. Pwede naman sabihin gano'n. Gusto niya palitan. Sir, hindi ba parang kaka-confuse naman binanggit pa siya ng Pangulo ng SONA, parang instead had the favor of the President ng SONA lang, at hindi na siyang will that not create confusion among PNP? As I've said, I cannot speculate.
Sir, how do you feel? I can speculate. How do you feel about this, about what happened to Joy, considering yung role niya sa rescue family ng Duterte at saka sa role niya doon sa raid sa KOJC? Well, I have to be clear about it. Galit ako sa kanya, sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon, tapos sinibak lang rin siya. Galit ako na naawa ako sa kanya. Pero I've been there. What if ako ang nandiyan, nakaupo, at sinunod ko lahat ng orders ng nagbibigay ng orders sa akin. Lahat-lahat na ginawa ko. Kahit na yung bordering to illegal acts. Unconstitutional acts, questionable acts. Ginawa ko na lahat-lahat. Pagkatapos, ngayon, tanggalin lang niyo ako ng unceremoniously. That's my opinion as a former chief NP. Ganun yung feeling ko. But then, it doesn't erase na talaga masama ang loob ko niya sa kanya, sa ginawa niya panahon pa ni Pastor Kibuloy at panahon ni President Duterte yung ginawa niya. Masama ang loob ko sa kanya. But right now, naawa ako sa pinalalagyan niya. Until daw, masama loob niya. Until daw, sir, masama. Yes! Hanggat hindi pa ibalik si Pulong Duterte, masama pa na ang loob ko. Kahit na may kulit, pero ginawa yun eh. Sir, kahit admit kayo nung, kahit humingi siya ng payo sa inyo nung nakaraan, Well, I had to be professional. I am the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. I have the oversight function over the law enforcement community. And the PNP is greatly a part of it. So I have to be civil and to be professional. Kung kaharap ko sila, kahit nagalit ako, masama ang loob ko, I have to deal with him professionally.